Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Mabilis na nagtipon-tipon ang napakaraming disipulo sa harap ng isang malaking pisara kung saan tahimik na isinusulat ng opisyal ang mga pangalan ng mga natitirang kalahok na pasok sa pinal na yugto ng paligsahan. Patuloy ang maingay na bulungan sa buong paligid dahil sadyang inaasahan na ng karamihan na makakarating ang tumataas na bituin na si Baekri Chang sa huling laban matapos ang ipinamalas nitong pambihirang lakas. Ngunit biglang napalitan ng matinding pagtataka ang kanilang mga usapan ng dahan-daw ang isulat ng opisyal gamit ang makapal na tinta ang mismong pangalan ng ating bida bilang ang huling kalahok na makakaharap nito. Lalong lumakas ang mga katanungan sa hanay ng mga manunood habang nakatitig sa bagong isinulat na pangalan dahil umamin ang lahat na wala ni isa man sa kanila ang pamilyar sa ating bida. Nagkatinginan na lamang ang mga disipulo habang nagtatanong sa isa't isa kung saan ba talaga nagmula ang ating bida dahil yun ang pinakaunang pagkakataon na narinig nila ang kanyang pagkakakilanlan mula nang magsimula ang pagtitipon sa pamantasan. Habang patuloy ang mga usap-usapan sa paligid kung paanong ang isang napakagaling na kalahok tulad ng ating bida ay walang kahit anong nakaraan o bali-balita na nakakabit sa kanyang pangalan ay tahimik namang naglalakad palayo sa arena si Lee Se-ha. Dinig na dinig niya ang labis na pagtataka ng karamihan kaya hindi niya naiwasang takpan ang kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng isang maliit na tawa. Sa kanyang isipan ay sadyang mahirap itago ang pagkaaliw dahil alam niyang hindi na talaga dapat nakakagulat ang pambihirang kakayahan ng ating bida lalo na kung aalalahanin kung sino ba talaga ang naging guro nito. At habang dahan-dahan siyang lumalayo sa maingay na umpukan ay puno ng pananabik na tumatakbo sa kanyang isip ang paghihintay sa huling araw ng paligsahan kung saan tiyak na mas marami pang opisyal ang magugulat sa ipapamalas nitong lakas. Tuluyan nang dumating ang inaabangang araw ng pinal na sagupaan, at sa gitna ng malawak na arena ay tahimik nang magkaharap ang dalawang pinakamagaling na kalahok para sa huling pagsubok. Seryoso at malalim ang naging tingin ni Baekri Chang sa kanyang katunggali habang tahimik na tumatakbo sa kanyang isipan ang pagkakakilanlan ng ating bida. Habang pinagmamasdan ang kalmadong tindig ng kanyang kaharap ay hindi naiwasan ni Baekri Chang na suriin ito ng mabuti, isang malaking palaisipan kasi para sa kanya na sa kabila ng payat at tila mahinang pangangatawan ng ating bida ay nagawa nitong makarating sa huling laban ng walang kahirap-hirap. Dahilan upang mas lalo siyang maging maingat sa kung ano man ang tunay na lakas na itinatago nito sa likod ng simpleng anyo na iyon. Patuloy na inaalala ni Baekri Chang ang mga nakaraang sagupaan ng kanyang katunggali kung saan malinaw niyang nakita na ang ipinamalas nitong galaw sa paggamit ng espada ay sadyang pambihira. Sariwa pa sa kanyang isipan ang pagkakataong tuluyang nawasak ang sandata ni Dan So-hai sa isang simpleng salpukan lamang na nagsilbing malinaw na patunay ng nakakakilabot at pambihirang swordshi ng ating bida. Ngunit sa kabila ng mabigat na panganib na nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay nanatiling matatag ang paninindigan ni Baekri Chang habang tahimik na ipinapangako sa kanyang sarili na hindi siya kailanman papayag na matalo sa huling pagsubok na ito. Habang nakatayo sa gitna ng larangan ay biglang bumalot ang isang madilim at mabigat na alaala sa isipan ni Baekri Chang, bumalik sa kanyang ganita ang isang karumal-dumal na gabi kung saan walang awang pinaslang ng mga misteryosong mamamatay tao ang kanyang buong pamilya, sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang pagkalat ng dugo at ang mga nakakakilabot na sigaw ng kanyang mga mahal sa buhay na buong tapang na nagbuwis ng kanilang hininga upang tuluyan siyang maprotektahan. Sa tindi ng kirot at galit na dala ng nakaraan ay napahigpit ng husto ang pagkakahawak niya sa kanyang damit habang dahan-daw ang nagliliyab ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Tahimik ngunit mariin niyang ipinangako sa kanyang sarili na alang-alang sa paghihiganti ay kailangan niyang manalo sa labanang iyon kahit ano pa man ang maging kapalit. Bago pa man tuluyang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkatunggali ay isang napakabigat na yabag ang biglang bumasag sa katahimikan ng arena. Isang dambuhala at maskuladong lalaki ang buong tiwalang humakbang papasok sa larangan habang malakas na tinatanong sina Baekri Chang at ang ating bida kung handa na ba silang magsimula. Matikas itong nakapamewang at may malawak na ngiti sa labi bago formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Dan Jung-se na kilala bilang ang Iron Tower Hall Master. Idinagdag pa niya na dahil nasa pinal na yugto na ang paligsahan ay siya mismo ang nagdesisyong tumayong opisyal na tagahatol para sa inaabangang sigupaang iyon. Malamig at seryosong ipinaalala ni Dan Jung-se sa dalawang kalahok na dapat nilang tapusin ang laban ng may karangalan at walang anumang pagsisisi. Bilang tugon sa formal na tagubili ng tagahatol ay nanatiling tahimik at kalmado sina Baekri Chang at ang ating bida habang sabay silang nagbigay ng isang formal na pagpupugay sa isa't isa bilang tanda ng respeto sa loob ng larangan.
Matapos ang maikling sandali ng paghahanda ay mabilis na itinaas ni Dan Jungse ang kanyang kamay kasabay ng isang malakas na sigaw na tuluyan ng naghudyat sa pagsisimula ng kanilang inaabangang pinal na sagupaan. Sa unang sandali pa lamang ng pagtunog ng hudyat ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Baekri Chang at mahigpit na hinawakan ang puluhan ng kanyang espada. Patuloy na nakatitig ang kanyang seryosong mga mata sa kalmadong pwesto ng ating bida kung saan mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang naunang obserbasyon na ang tunay na husay ng kanyang kalaban ay nakasalalay sa paggamit ng mabigat na sandata, dahil doon ay isang napakalakas na puwersa ang ibinigay niya sa kanyang paanan upang marahas na pamitik paarap na may malinaw na killing intent. Buo ang determinasyon ni Baekri Chang na tapusin agad ang palitan kaya wala siyang kahit anong balak na bigyan ang ating bida ng bukas na espasyo para magamit ang pambihirang kakayahan nito. Walang pag-aalinlangang sumugod si Baekri Chang, taglay ang napakabilis na galaw at agad na nagpakawala ng isang marahas na atake patungo sa ating bida. Sa halip na umatras o makaramdam ng takot ay nanatili lamang nakatayo ang ating bida habang seryosong sinusundan ng kanyang mga mata ang paparating na panganib. Isang matalim at mabilis na hiwa ang dumaan ng napakalapit sa mismong mukha ng ating bida ngunit hindi man lang siya natinag, at kalmado lamang niyang pinanood ang atake na tila ba nababasa na niya ng buo ang bawat hakbang ng kanyang kalaban. Walang humpay na ipinagpatuloy ni Baekri Chang ang kanyang marahas na pagsugod at nagpakawala ng isang napakabilis na paalang na hiwa patungo sa kanyang kalaban, ngunit sa halip na kabahan ay kalmadong ibinaluktot ng ating bida ang kanyang katawan patalikod upang iwasan ang talam na dumaan lamang ng napakalapit sa ibabaw niya. Matapos ang perpektong pag-ilag na iyon ay mabilis at magaan siyang umikot papalayo bago matatag na ipinwesto ang kanyang paa sa lapag upang panatilihin ang kanyang balanse. Sa kabilang dako ay hindi naiwasan ni Baekri Chang na matigilan at gumuhit ang labis na pagtataka sa kanyang mukha habang hindi makapaniwalang napatanong sa kanyang sarili kung paanong nagagawang iwasan ng ating bida ang kanyang mga atake ng ganoon kadali. Mabilis na inayos ng ating bida ang kanyang tindig at tahimik na ibinaba ang kanyang sentro ng bigat bilang paghahanda sa isang malakas na ganting atake. Agad na napansin iyon ni Baekri Chang ngunit bago pa man siya makagawa ng sariling hakbang ay isang malakas na asol na kidlat ang biglang pumulibot sa nakasuksok na sandata ng kanyang katunggali, kasabay ng marahas na paghugot ng ating bida sa kanyang espada upang pakawalan ang unang anyo ng 13 Thunder Lightning Swords na tinatawag na One Flash ay matinding pagkabigla ang tuluyang gumuhit sa isipan ni Baekri Chang. Huli na nang mapagtanto niya na sadyang napakalaki ng kanyang pagkakamali dahil hindi pala isang mabigat na espada ang espesyalidad ng ating bida kundi isang napakabilis at nakamamatay na atake na handa ng tumapos sa kanilang sagupaan. Sa isang iglap ay umalangaw-ngaw ang nakakabinging salpukan ng tuluyang tumama ang napakabilis at puspos ng kidlat na atake ng ating bida sa mismong harapan ni Baekri Chang. Bagamat mabilis na naiharang ng kalaban ang kanyang sandata upang salagin ang marahas na pagsugod ay kitang-kita ang matinding hirap sa kanyang mukha habang pilit na pinipigilan ang nakakawasak na puwersang patuloy na tumutulak sa kanya paatras. Sa gitna ng desperadong pagdepensang iyon ay labis na pagkabigla ang bumalot sa isipan ni Baekri Chang, at hindi siya makapaniwalang napaisip kung paanong ang isang tila mahina at payat na pangangatawan ay nagagawang maglabas ng ganoon kabigat at nakakakilabot na kapangyarihan na halos dumurog sa kanyang depensa. Sa patuloy na pagdiin ng nakakawasak na kapangyarihan ng ating bida ay tuluyan ng bumigay ang depensa ni Baekri Chang, isang matalim na tunog ng pagkabasag ang umalangaw-ngaw sa buong arena habang marahas na nagliparan sa hangin ang mga piraso ng bakal mula sa tuluyang nawasak nitong espada. Ang hindi inaasahang eksenang iyon ay agad na nagdulot ng matinding pagkabigla sa hanay ng mga manunood, at halos manlaki ang mga mata at mapang-anga ang mga disipulo sa paligid dahil hindi sila makapaniwalang ganoon kabilis madudurog ang sandata ng isang napakalakas na kalahok. Ngunit sa kabila ng malaking kawalan na iyon ay nanatiling matatag si Baekri Chang, at habang tahimik na nakatingin sa natitirang puluhan ng kanyang sirang sandata ay seryoso siyang nagsalita upang sabihing mayroon lamang siyang isang bagay na nais itanong sa ating bida. Nakayuko at bahagyang binalot ng anino ang mukha ni Baekri Chang habang seryosong tinatanong ang ating bida kung hindi ba isang mabigat na espada ang orihinal na ginagamit nitong pangunahing sandata. Nanatili namang kalmado ang ating bida sa kanyang kinatatayuan at simpleng ipinaliwanag na sa mundong ito ay palaging kailangan ng isang tao na magtago ng isang alas. Dahil sa naging sagot na iyon ay hindi naiwasang manginig ng kamay ni Baekri Chang na mahigpit pa ring nakahawak sa natitirang puluhan ng kanyang wasak na espada.
tahimik na tumakbo sa kanyang isipan ang matinding pagkamangha na nagawa palang itago ng ating bida ang ganoon kabilas at kadelikadong pamamaraan ng pag-atake kaya isang mahinang tawa na lamang ang kusa niyang pinakawalan. Matapos ang mahinang pagtawa ay formal na inangat ni Baekri Chang ang natitirang puluhan ng kanyang wasak na espada, kasabay ng isang malalim na pagbuntong hininga ay kalmado at buong pagpapakumbaba niyang inihayag sa harap ng lahat ang kanyang formal na pagsuko. Bilang pagkilala sa tapang at desisyon ng kanyang katunggali ay tahimik namang nagbigay ng isang formal na pagpupugay ang ating bida habang nakapikit ang mga mata bilang tanda ng matinding respeto, magalang niyang tinanggap ang panalo at mahinahong sinabing isa itong napakagandang sagupaan para sa kanilang dalawa na tuluyan ng nagbigay tuldok sa inaabangang pinal na laban. Kasabay ng formal na pagsuko ni Baekri Chang ay isang malakas at nakakabinging hiyawan ng mabilis na pumailan lang mula sa hanay ng napakaraming manunood sa buong paligid ng malawak na arena. Maging ang mga nakatataas na opisyal sa balkonahe ay hindi napigil ang pumalakpak sa matinding pagkamangha sa kanilang mga nasaksihan. Bakas ang matinding gulat sa isa sa mga opisyal ng buong diin itong sabihin na nagawa ng ating bida na tapusin ang bawat laban gamit lamang ang iisang mabilis na atake. Samantala ay makikita naman ang labis na kagalakan sa mukha ni Lee Seha habang marahan at formal na pumapalakpak sa tabi nila, isang banayad at punong-puno ng pagmamalaking ngiti ang dahan-daang gumuhit sa kanyang labi habang tahimik niyang pinupuri sa kanyang isipan kung gaano naging kahusay ang kanilang disipulo hanggang sa pinakahuling sandali ng paligsahan. Sa gitna ng patuloy na pagbubunyi ng mga manunood ay masiglang lumapit si Dan Jung-se upang formal na itaas ang kamay ng ating bida. Kasabay nito ay isang malakas at punong-puno ng pagmamalaking anunsyo ang kanyang pinakawalan sa buong arena upang opisyal na ideklara ang ating bida bilang ang nag-iisang kampyon ng paligsahan, habang taas noong tinatanggap ang tagumpay ay isang magaang at kalmadong ngiti ang dahan-daang sumili sa labi ng ating bida na tila ba noon pa man ay inaasahan na niya ang resultang ito. Hindi kalaunan ay formal na iniabot ni Dan Jung-se ang isang maliit na itim na kahon sa ating bida habang nakangiting ipinapalam na iyon na ang nakaw ang gantimpala para sa kanyang pambihirang pagkapanalo. Nang mabuksan na ang kahon ay tuluyan ng tumambad ang isang pambihirang halamang ugat na kilala bilang Hashuu. Masiglang ipinaliwanag ni Dan Jung-se na hindi lamang iyon isang ordinaryong halaman dahil isa itong spiritual elixir na may edad na 300 taon kaya napakalaki ng halaga nito. Ngunit sa halip na makitaan ng labis na pagkamangha o kasakiman ay nanatiling kalmado at formal ang ating bida habang magalang na yumuko upang magpasalamat sa natanggap na gantimpala, dahil sa ipinakitang reaksyon na iyon ay hindi naiwasang matigilan ni Dan Jung-se, labis siyang nagtaka at tahimik na napatanong sa kanyang isipan kung paanong nagagawang panatilihin ng ating bida ang ganoong pagiging kalmado sa harap ng isang napakahalagang kayamanan, dahilan upang mas lalo siyang maging mausi sa kung sino ba talaga ang taong nasa harapan niya. Habang nasa gitna pa rin ng arena ang ating bida kasama si Dan Jung-se ay isang kalmado ngunit makapangyarihang tinig ang biglang umagaw sa kanilang atensyon, isang kagalang-galang na lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ang formal na nagsalita mula sa balkonahe upang ipagmalaki na ang kanilang Bisin Hall ay itinuturing na isa sa 3 pinakamalakas na grupo sa buong 10 bulwagan, may bakas ng kumpiyansa at maaliwalas ng ngiti sa mukha ng lalaki habang direkta nitong inaalok ang ating bida. Tahasan nitong sinabi na kung ang target niya maabot balang araw ay ang posisyon bilang isang Sword Lord ay wala nang mas ganda at perpektong lugar para magsimula kundi sa kanilang mismong hanay. Tahimik na tumakbo sa isipan ng ating bida ang malalim na kahulugan ng titulong Sword Lord. Ang posisyong ito ay hindi lamang isang simpleng pangalan kundi ito ang kagalang-galang na pinuno ng Sword Fragrance Department na direktang namamahala sa buong 10 bulwagan ng Changcheon Society. Alam niya sa kanyang sarili na upang tuluyan niyang maharap at magawang pantayan ang puwersa ng mapanganib na Sun Moon Demon Cult ay kailangan niyang umakyat at maabot ang ganoong kataas na posisyon balang araw. Makikita ang labis na pagkalito sa mukha ng ating bida sa narinig na alok at napaisip kung ano ba ang sinasabi ng lalaking nasa kanyang harapan. Ngunit bago pa man siya makasagot ay biglang sumingit si Sword Demon Sr. na buong tapang na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng opisyal mula sa Bisin Hall. Walang pangingiming idineklara ni Sword Demon Sr. na nakapagdesisyon na ang ating bida na sumali sa kanilang Macryan Hall dahilan upang labis na magulat ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda ay naiwang tulala at tila walang masabi ang ating bida habang tahimik na tinatanong sa kanyang sarili kung kailan pa siya pumayag sa ganoong klaseng kasunduan. Habang patuloy ang sagutan ni Sword Demon Sr. at ng opisyal mula sa Bisin Hall ay isang bagong tinig ang biglang sumingit upang muling agawin ang atensyon ng lahat.
Isang matikas at malaking lalaki na mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kanyang sandata ang buong pagmamalaking nagsalita habang inihahayag na ang makakita ng isang napakahusay na baguhan matapos ang mahabang panahon ay sadyang nagpapakulo ng kanyang dugo sa labis na pananabik. Matapos iyon ay humakbang siya paarap at may malawak na ngiti sa labing tinapik ang kanyang dibdib bilang pagpapakita ng labis na kumpiyansa. Walang paligoy-ligoy niyang inalok ang ating bida at tahasang ipinangako na kung sakaling piliin itong pumasok sa kanilang jump hall ay makakaasa ito sa kanyang buo at walang sawang suporta. Tuluyang nagkagulo ang mga pinuno ng iba't ibang bulwagan nang pumagitna si Sword Demon Sr. na may nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Pasigaw niyang iginiit sa opisyal ng Bisin Hall at Jump Hall na nakapagdesisyon na ang ating bida na sumali sa kanilang Macryan Hall, ngunit hindi nagpatinag ang mga opisyal at agad na ibinalik ang argumento sa kanya. Kinwestiyon nila kung bakit tila walang kaalam-alam ang ating bida sa kanyang idinideklara at idiniin na hindi siya ang may karapatang magdesisyon para rito. Sa labis na inis ay pilit na ipinagmalaki ni Sword Demon Sr. na nag-cross na ang kanilang mga landas at nagkalaban na sila noon. Gayunpaman ay kalmado lamang siyang sinagot ng opisyal habang pinapanood ng tahimik na ating bida ang kanilang mabigat na pagtatalo at ibinato ang sarkastikong tanong kung iilan lang ba ang mga taong nakalaban niya upang gawin itong batayan ng pagsali. Sa gitna ng mainit na pagtatalo ni Sword Demon Sr. at ng mga opisyal mula sa Bisin Hall at Jump Hall ay pormal na nagsalita ang ating bida upang magpasalamat sa lahat ng kanilang mga magagandang alok. Gayunpaman ay magalang niyang tinanggihan ang mga ito at buong tapang na idineklara na ang pipiliin niyang salihan ay ang Heaven's Sword Hall. Kasabay ng pormal na anunsyong iyon ay makikita si Lee Se-ha na tahimik at matikas na nakaupo sa kanyang upuan habang may nakaguhit na kalmado at nagmamalaking ngiti sa kanyang labi. Labis na nagulat at tila hindi makapaniwala ang mga nag-aagawang opisyal sa naging pinal na desisyon ng ating bida kaya mabilis silang napabelang kay Lee Se-ha. Pinaghinalaan nila kung gumamit ba ng anumang patagang pamamaraan o panlilin lang si Lee Se-ha sa kanilang likuran upang makuha ang pabor ng ating bida ngunit kalmado lamang itong sumagot at pormal na inihayag sa kanilang harapan na ang ating bida ay ang kanyang sariling disipulo. Matapos marinig ang pormal na pag-inamin ni Lee Se-ha na isang disipulo niya ang ating bida ay tila naiinis na umiwas ng tingin si Sword Demon Sr. Samantala ay mahinahon namang hinawakan ng opisyal mula sa Bisin Hall ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip at kalaunan ay napagtantong kaya pala may nararamdaman siyang pamilyar na enerhiya mula sa ating bida ay dahil nagtataglay ito ng kapangyarihan ng Heavenly Thunder Troyang Technique. Matapos ang tagpong iyon ay pormal na inilapat ng ating bida ang kanyang mga kamay upang magbigay ng isang magalang na pagpupugay habang pormal at buong pagpapakumbabang inihahayag ang kanyang opisyal na pagnanais na sumali sa Heaven's Sword Hall. Bilang tugon sa kanyang kahilingan ay isang matamis at banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Lee Se-ha habang nakahalukip-kip at pormal na ibinibigay ang kanyang buong pahintulot bilang pinuno ng nasabing bulwagan upang opisyal na tanggapin ang ating bida sa kanilang hanay. Matapos ang pormal na pagtanggap sa kanya ay tuluyan ang nagtungo ang ating bida sa isang malaki at tradisyonal na gusali na napapalibutan ng makapal na hamog at matatagpuan sa paanan ng isang matayog na bundok na kilala bilang Heaven's Sword Hall. Makikita sa kanyang mukha ang bakas ng pagtataka at pagkalito habang inaalala ang mga naging hakbang kung bakit siya naparoon sa lugar na iyon. Ngunit sa halip na isang maayos at tahimik na pagsalubong ay isang hindi inaasahang eksena ang agad na bumungad sa kanyang pagdating. Pagtapak pa lamang niya sa malawak na bakuran ng bulwagan ay mabilis na siyang pinalibutan ng mga disipulo na pawang nakasuot ng mapusyaw na asol at puting uniforme. Mahigpit na nakahawak ang mga ito sa kani-kanilang mga kahoy na espada at seryosong nakapwesto na tila ba handang-handa sa isang sagupaan dahilan upang tahimik na mapatanong ang ating bida sa kanyang isipan kung ano ba talaga ang kaguluhang nagaganap sa kanyang harapan. Mula sa hanay ng mga nakapaligid na disipulo ay isang matikas na lalaki ang buong kumpiyansang humakbang paarap upang direktang harapin ang ating bida. May bakas ng malawak at tila mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha habang dahan-daang hinuhugot ang kanyang may kantab na espada mula sa kaluban. Kasabay ng pagkinang ng talam nito sa ilalim ng liwanag ay tahasan niyang sinabi na narinig na niya ang lahat tungkol sa husay ng ating bida lalo na ang usap-usapan patungkol sa pambihirang talento nito sa paggamit ng mabilis na espada. Walang paligoy-ligoy siyang naghamon upang mismong masaksihan at subukan kung ang ating bida ba ay isang baguhang karapat dapat na bigyan ng pormal na pagsalubong o isa lamang mahinang sisiw na walang ibubuga sa harap ng totoong labanan.